Okay, magandang araw mga kabukid. So today mayroong mga banat si BP Sara sa mga media. Never assume and don't lie. So wag na natin patagalin ang video sa speech ni BP Sara Duterte. So panoorin na natin. The formal declaration of the 2024 National Schools Press Conference and the hoisting of the banner, please welcome the Vice President of the Republic of the Philippines and the Secretary of the Department of Education, Honorable Sara C. Duterte. Mga kababayan, mga kaigsuunan nako dinhi sa isla sa Cebu, ladies and gentlemen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong hapon kaninyong tanan. Magandang hapon sa inyong lahat. Tung nilabay nga tuig, doon nami mga lain-lain na aktibidades sa Department of Education. Mangutana ko sa ila dito sa Central Office. Nagtatanong ako sa kanila doon sa Central Office. Sabi ko, ano ba ang mga schedule natin ngayong taon? Ano ba ang mga national events natin? Meron silang iba't ibang mga dates na binigay sa akin. So nung tiningnan ko ang schedule nila, isang taon na schedule nila, sabi ko, bakit natin ginagawa iba't ibang araw, iba't ibang buwan, iba't ibang lugar ang mga national events ng Department of Education? Tinanong ko yung isang USEC, sabi ko, bakit hindi pwede pag-isahin ang mga national events ng Department of Education para hindi pabalik-balik ang ating mga guro sa iba't ibang lugar at sa ating mga trainers, mga coaches sa iba't ibang lugar para umattend ng iba't ibang events ng Department of Education. Tinanong ko sila, sabi ko, pwede ba natin pag-isahin yan? Sinabi naman ng mga USEC, ng undersecretaries ng Department of Education na pwede naman. So sabi ko sa kanila, pwede ba na sa susunod na taon, gawin natin na yung 6 na malaking national events ng Department of Education, ilagay natin sa isang region or sa isang probinsya para nakakatulong tayo sa kanilang lokal na ekonomiya at sa mga negosyo, the micro, small, and medium businesses in the areas. So this year, napili ng Department of Education ang Island of Cebu para sa 6 na national activities. Una, ang National Schools Press Conference. Pangalawa, ang National Festival of Talents. Pangatlo, ang National Learning Convergence, ang Palarong Pambansa, ang Brigada Eskwela, at ang Learning Camp. So yung 6 na yon, at meron kaming isa pa na maliit, the Solidarity Meeting of the Learners' Rights and Protection Office. Dinala namin lahat dito sa inyo, sa Cebu, para naman makita ninyo ng mga taga Cebu ang iba't ibang activities ng Department of Education at magkaroon ng interes ang mga kabataan sa Cebu sa pagsali sa iba't ibang kompetisyon at syempre makatulong sa lokal na ekonomiya ng inyong lugar post-COVID pandemic. Kaya nagpapasalamat ako sa local government ng Karkar at sa local government ng Province of Cebu sa kanilang suporta sa Department of Education. Sa ating mga future award-winning journalists, meron lang akong 2 paalala sa inyong lahat. Hindi ko na pahabain yung aking speech. Gusto ko lang paalala ninyo ang 2 bagay sa pagtatrabaho ninyo at sa pagpupursige ninyo
sa inyong interes at karera sa journalism. Unang-una, kapag opinion ninyo ang sinusulat ninyo, never assume anything. O yun, alam nyo na. Alam nyo na. So yung mga asumera. Yung mga asumera dyan. Buhay pa ba yung mga asumera? Yung mga asumera dyan, wag daw kayo nag-a-assume, ha? Iba yung opinion ninyo. Ibig sabihin kasi ng opinion nyo lang yan. Ibig sabihin, it doesn't mean it is the truth. Do not assume that it is the truth. Okay? Ayan lang ay assumption. Ibig sabihin, hindi porket binati-bati ka, o di kaya nakipag-usap sa'yo, nakipag-chat sa'yo, jowa mo na. Kasi mga asumera, ganun eh, di ba? Feeling kagad, jowa na nila eh. Totoo Tapos yan yung sinasabi ni BP Sara Duterte, Sabi nga ni BP Sara Duterte, wag mag-a-assume, Hindi ibig sabihin nung opinion ninyo ayun na yung katotohanan. Kasi alam mo sa mundo na ito, grabe ho ito ang mga journalist nun at saka mga media nun, kung papansinin ninyo, very objective, ika nga. Pero ngayon, itong mga media ngayon, nung nagkaroon ng Twitter, naging na sila, medyo opinionated na sila. Hindi kasi maganda yun kung ikaw ay isang nag-news anchor, unless yung format ng iyong programa ay katulad ng programa namin na it's all about opinion. Kung ganon, walang problema. Pero kasi yung mga nakikita natin sa news ngayon na supposedly sila po ay naghahatid ng balita, iba na ngayon. Puro na ho sila mga bias at alam naman natin, marami ho sa kanila, may retainers. Alam niyo yung retainers? Yung nilalagay sa ngipin? Eto, nilalagay sa bulsa. Kaya na lang, nung panahon ni Pangulong Duterte, 6 na taon silang may retainers. Tapos ngayon, naku po, mas matindi kay Tamba. Si Tamba talagang malupit magpa-retainers yan. Huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion. Magkaibang bagay yon. Pangalawa, never print or post or circulate something that you know is not the truth. Huwag ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain ang imahe ng iba't ibang organisasyon o ng mga tao sa alam niyong hindi totoo. Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Yan lang ang gusto ko na maalala ninyo. And I wish you all good luck in the competition, and we all want to see you as award-winning journalists in the future, not just for national awards, but of course, for international awards. By the power vested in me as the Secretary of the Department of Education, I hereby declare the 2024 National Schools Press Conference open. Thank you very much. Kajut lang, sir. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Thank you very much, Vice President of the Republic of the Philippines and the Secretary of Department of Education, Honorable Sara Z. Duterte.
So, ayun, napakinggan po natin ang malupit na banat ni VP Sara Duterte sa mga mainstream media. Never assume and don't lie sa lahat ng mga future journalist natin ng mga kabataan. So, salamat sa panonood. Sana huwag nyo kalimutan i-like, i-share, i-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng mga balita sa ating bansa. Salamat sa musikeros sa bukid.